Ayan, so magandang araw sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating channel, no? So for this video ay meron tayong kakalikutin dito. Bali yung gagawin natin is ano lang siya, simple na to. Sa may power supply portion tayo, no? Bali ito ay meron tayong ginagawa, ito isang Devant, ano to, 32 inches. Yan. So yung problema niya, wala siyang power. So walang power, nasa primary yung problema. And bali tinroubleshoot na po natin siya, So yung nakita natin problema, yung kanyang ito sa may fuse at saka diode, itong kanyang primary rectifier diode, no? Ito. So mapapansin nyo dito, bali nag-convert na po tayo ng bridge type diode kasi wala na tayong spare na ganitong mga rectifier, no? So wait lang, excuse me. Yan, excuse me po. Ayan, so ginawa natin is gumamit tayo ng bridge type diode. So yung bridge type diode natin na yan, bali nag-rewiring lang tayo para may connecta natin yung bridge diode natin dito. And ngayon, bali yung topic natin is paano natin malalaman na fully operation na po natin yung ating primary section. So bali makikita nyo dito, wala po siyang, ayan o, nakahang yung MOSFET natin. So yan yung safety purposes pag troubleshoot ng primary. Bali pwede naman to natin i-convert ng 4 wires, 4 wires nga. Pero hindi muna natin siya i-convert ng 4 wires kasi kaya pa naman natin siyang i-repair, no? Konti lang naman yung mga naging problema niya. So kung ano na talaga, kung malala na talaga yung problema ng primary section or ating power supply, yung hindi na talaga kaya or medyo matagal na kung tatrabahuin pa, so yun na napapasok yung modification natin ng paggamit ng 4 wires module. So ito, hinang natin yung kanyang MOSFET muna. Hinang natin yung kanyang MOSFET para maging safety yung troubleshooting natin. Papakita natin kung paano malalaman kung full operation na po yung ating primary. Meron po tong kick kasi itong ating MOSFET na to, meron po tong kick doon sa kanyang gate. Bali ito yung kanyang gate, ito yung gate, tapos yung ulo niya is drain, tapos ito naman yung source, bali ground. Ayan, so lagay muna natin yung MOSFET natin dito. So papakita natin kung paano natin malalaman na okay yung ating oscillation dito sa may primary na galing sa ating PWM. Ayan o, yan yung PWM natin, yung maliit sa may ilalim. Ayan o, yung 6 na paa. Ayan, yan yung PWM natin, no? Full spin modulator or ibang tawag doon, oscillator. Ayan. So ayan, so tingnan natin kasi malalaman natin kahit na ilagay natin yung, minsan kasi kapag mga ganitong problema, no power, tapos sira yung diode, butok yung fuse, nadadali o nasisira yung PWM natin. So paano malaman kung okay yung PWM? Paano malalaman kung meron siyang kick or ang tawag doon, trigger voltage na papasok sa my gate para magpa-power on, mag-oscillate yung ating MOSFET. So ganito yan. Yan. So saksak ko muna. Wait, hindi pala. Yan. So pwede natin paandarin yung primary section na wala yung MOSFET. Ayan. So papakita natin ngayon, no? Wait lang. So nakaset tayo ng DC. Wala. So saksak natin, ayan, saksak natin. So i-test natin ngayon na hindi po siya pumuputok or okay lang po na kahit walang MOSFET, napapaanda rin yung ating primary section. Ayan. So baliktad yung test pad natin. Ayan. Test natin. Bali 110 po yung ginamit natin kasi nagto-troubleshoot tayo. Ayan. So tutok natin dito sa my filter. Check natin kung meron na bang voltahe na papapasok. Ayan, meron na po siyang 153 kasi 110 nga yung source natin, no? Ayan. Ayan. So ayan. So ang gagawin natin ngayon, check natin ngayon kung okay ba yung kanyang PWM, kung meron ba tong trigger or kick voltahe, kick voltage dito sa kanyang gate. So ganito siya. Bunutin natin ulit, tapos saksak natin ulit. Wait, at ready mo natin yung tester natin. Ang hirap talaga mag-vlog
Ayan. So, nakaset po tayo ng 10k volts. Ayun, 10k. 10 volts pala, DC. Ayan, nakaset po tayo ng 10 volts DC. Ayan. So, nakasaksak pa rin yung unit natin na yan. Nakasaksak pa rin yan. So, ito yung source. Ito yung source. Ito yung source, diba? Ay, kita ba? Ayan, source, drain. So, tutok natin. Hindi kasi makita. Wait lang. Zoom natin ng konti. Ayan. So, ito yung source. Ayan, kita ba? Ito yung source. Tapos, ito naman yung gate. Galing, galing to sa may PWM natin, no, na magti-trigger doon sa ating MOSFET. Ayan, wait lang. Wait. May tawag. So, ito. So, continue tayo kasi tumawag si Busing. Ayan. So, nakasaksak pa rin yung unit natin. Ito yun, makita ng camera. Walang yan. Dito tayo. Ito yung source, tsaka gate. So, tingnan nyo. Ayan, nakatutok tayo dyan. Wait. Sliding pa. Ayan, nakatutok tayo. So, tingnan nyo yung analog tester natin, di ba? Meron siyang kick. Ayan, ayan. Yun yung ebidensya para malaman natin kung okay yung kanyang PWM. Kasi meron siyang feedback or meron siyang trigger voltage na papasok doon sa may gate natin para mag-oscillate yung MOSFET. Ayun, ayan. So, ganyan po siya. Bakit parang nagpa-fluctuate yan? Kasi nga, wala yung MOSFET, no? Ayan. Wala yung MOSFET. So, yan yung pagtitest para malaman natin kung okay yung PWM. So, kung kung kakabitan na to ng MOSFET, sigurado nang gagana yung unit natin. So, kakabit lang muna natin yung MOSFET dito para malaman natin na gagana ba talaga yung unit natin. Okay? Ayan, so continue tayo, no. Bali yan, nakakabit na po natin yung MOSFET natin, no. Ayan, ayan, nakakabit na po yung MOSFET natin. So, naka-ready na rin yung negative test pad natin. Naka-ground na yan. Tapos ito naman yung positive prod natin. Ito, ready na po yung digital tester natin, no. Ayan, so tutok natin dito sa may 12 volts kung meron na bang lalabas sa may secondary natin, no. Tingnan natin para malaman natin kung fully working nga yung ating ginawa. So, yun. Ito, saksak, saksak natin. Abangan natin kung meron. Ayun, meron. Ayun, lumabas na po yung 12 volts nya, 12.10. So, pag ganun kasi, burutin ko lang, no. Ganun yung pag-check kung fully operated ba yung ating PWM. Dapat meron siyang kick voltage, no, na pumapasok dito sa may sa may gate natin para mag-oscillate yung MOSFET natin. Ayun nga. So, nung ma-secure natin, kahit tinanggal natin yung MOSFET para pinandar natin yung ating primary para malaman natin kung okay na ba siya, wala na bang puputok. At yun nga, chinek natin yung kanyang trigger voltage galing sa may PWM. So, meron naman. So, nung may kabit natin yung MOSFET, so yun nga, surbol na yung pamamaraan natin. Basta hindi lang shorted yung MOSFET natin na ikakabit, so wala po magiging problema dyan. So, maliban na lang kung may problema yung MOSFET, no. So, ito, chinek natin to bago natin kinabit. So, okay naman siya. So, check natin ulit. Tutok tayo sa may 12 volts. Ayan, 12 volts. Ito yung 12 volts natin. Ayan. Ayan. So, tutok natin ulit. Ayan. Then, saksak natin. Ayun. Labas na yung secondary supply na 12 volts. So, ibig sabihin yan, goods na po ito. So, sasalpak na lang natin dun sa may unit natin, no? Ayan. So, ito, hindi ko muna isasalpak natin dyan kasi meron ba tayong gagawing part 2 ng video natin na to. Kasi alam nyo, kung nung may kabit natin yung MOSFET, meron pa siyang meron pa tayong mga ginagawa. Hindi po siya nag-run or hindi po siya lumabas yung secondary supply natin at hindi po nag-vibrate o na-oscillate yung ating primary. So, kung anong dahilan kung bakit hindi po siya gumana, kahit na goods na siya, meron na siyang trigger voltage papuntang gate natin galing sa may PWM, at saka kinabit natin yung MOSFET, hindi siya gumana. Yan yung pag-uusapan natin sa part 2 ng video natin sa susunod nating video. So, hanggang dito lang yung video natin, mga paps, no? Hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa mga natsagang nanood.